Good morning guys. So yun, may panibagong video na naman tayo. Reviewin lang natin tong si Suzuki Gixxer 155. Hatid sa atin ni Suzuki. So isa-isay natin yung mga pros and cons nito motor na to. So yun, nabili ko lang to no May last year 2023 sa halagang 103k sa Motorlandia sa Balanga, Bataan. So yun, punta na agad tayo sa cons nitong motor na to. Isa sa mga palaging issue is yung kanyang lagitik. So yun, unang-una ko rin napansin dito yung lagitik nito. Yung pag ano ko pa lang sa may kasa, pagkuha ko pa lang ng motor nito, yun nga, pagdating sa bahay tataka ako bakit ganun kaingay. Sobrang ingay talaga. Yung parang akala mo makakalas yung makina niya. Kaya nagtaka rin ako eh. Kaya napasearch din ako kung bakit ganun. Pero ayun nga, dahil bago, syempre wala ka namang gagawin na adjustment agad. Kahit sabihin mong ganun kaingay yung anong lagitik. Kasi di naman lang din ikaw yung nakakaranas ng ganun eh sa Gixxer. Kumbaga kahit sa iba ganun din napansin nila. So which is normal talaga sa Suzuki Gixxer. Alis na lang kung yung napunta sa'yo, yun lang ang maingay. Doon ka na magtaka, ibalik mo na sa kasa. Pero yun nga, dahil nga normal lang talaga, so hindi ko na lang din pinansin agad. Hindi ko na pinagalaw. Kasi nga bago pa eh. Isipin mo yun, kakalabas mo lang sa kasa, tapos ipapagalaw mo na. Tune up agad. Marami nagsasabi pagka ganun, ipa-tune up mo na agad eh. Pero wag. Kasi una-una wala ka pa naman din nararamdaman na kakaiba sa motor mo. Yun lang naman lagitik. Wala rin naman lumalabas na check engine. So mas ma-okay, wag mo muna ipagalaw. Unless na lang kung wala na talagang hatak, tapos wala na sa timing, yun siguro pwede mo na ipa-tune up. Tapos isa pa sa cons nito is yung power, parang nakukulangan ako sa kanya. Pero naisip ko na lang din kasi nga medyo bulky, tsaka may kabigatan tong motor na to. So parang kung compare mo sa Rider 150, Sniper, Winner X, siguro mas less talaga yung power ni Suzuki Gixxer. Kapag nag-overtake ka, kailangan mong mag-low gear. Yung tercera siguro, para hindi ka mabitin. Yun. Unlike sa Rider kasi, kung mapapansin mo kasi Rider, slim. Napaka-slim nun. Talagang mabilis. Ito kasi bulky. Bulky siya, tapos medyo may kabigatan, kaya siguro less power yung ano nito, Suzuki Gixxer. Tapos isa pa ang mga napapansin ko sa iba din, sa motor ko, yung fork oil seal, mabilis daw magtagas. Pero sa akin wala pa naman. Tsaka medyo may katigasan din nga pala yung shock nito. Ayun lang yung cons pananakiisip ko dito kay Suzuki Gixxer. Yung tatlo pa lang na yun, yung sa may shock medyo matagtag, yung number 1 nya is lagitik. Yan, talagang malagitik siya, may time siya talaga na maingay. Tapos yung power, ayan lang. Tapos yun, dun na tayo sa may pros nito, no. Unang-una, di siya ganong kamahalan as compare mo sa Rider, Sniper. Sniper kasi maabot na ng ano eh,
Sniper kasi umaabot na ng 123. Daw nagkakamali, 110. Ganyan na yung pricing ng sniper. Tapos rider naman mga nasa 110. Ayan, depende rin siguro sa kung FI, medyo mahal nga lang talaga. Ayun. Sa pros naman, balik tayo. Unang-una is yung looks. Yun, kaya ako nagustuhan ko. Napakaangas. Talagang mapapalab at first sight ka pag nakakita mo to sa mga kasa. Napakaganda ng looks nito. Ayun na, number 1. Tapos yun nga, dahil less price din siya as compare mo sa ibang brand, sa ibang motor gaya ng rider at sniper. Tapos tipid sa gas. Ayun, syempre FI na to, kaya mas tipid to as compare sa mga carb type. Isa pang nito is yung comfortable. Napaka very comfortable siya gamitin, guys. Long drive man yan, mapa city driving, talagang napaka comfortable niya. Yung kasi yung isa sa mga hinahanap-hanap din natin eh. Bukod sa looks, comfortable dalhin kahit saan. Sa akin naman kasi yung bilis, di naman ako naghahangad ng ano eh, ng medyo mabilis na motor eh. Okay na sa akin yung mga takbong 60, 70, yan. Ganyan lang naman ako mag-drive. Kaya hindi ako na gano'n ng rider eh. Tsaka nakakangawit yung ano, yung posture pagka mga underbone. Ito kasi sports bike kasi tayo dito sa Suzuki Gixxer. Ang ganda ng riding position mo dito. Hindi ka masyadong ngawit dito. Long drive or sa traffic, hindi ka mangangalay dito sa Suzuki Gixxer. Ayun ang sa mga nagustuhan ko dito eh, yung riding position niya. Tas napaka-comfortable talaga. Tapos yun nga, tipid sa gas. Kung mapapansin nyo kasi, dahil nga FI siya, nasa mga 46 kilometers per liter. Yung sa looks talaga, ano, the best din yung looks talaga nito. Pagka may mga bata nga, papagasolina ako, bomba, lagi nagre-request ng bomba. Akala nila big bike talaga yung ano, yung Suzuki Gixxer. Pinagpipilian ko siya ng ano eh, nung NS160. Siyempre, tingin-tingin muna rin ako ng review nung dalawa, kung ano bang mas maganda. Pero mas nabigani ako dito kay Gixxer. First branded bike ko. Yung una kasi Typhoon 150, yung Rider Clone. Yan yung una kong bike. Nasa 8 years na rin, pero nagagamit pa rin naman. Tapos sumunod tong Suzuki Gixxer. Dahil nga gusto kong magka big bike, pangarap ko rin magka big bike, pero low budget, kaya dito tayo napunta kay Suzuki Gixxer. Kung mapapansin nyo talaga naman kasi mukha naman talagang big bike to. Kahit pagpasok mo pa lang sa pinagtatrabaho mo, magtatanong na kung ilang cc. Pero 155 lang naman to. Pero dahil sa looks, mukhang big bike. So yun yung mga isang mga pros ko dito kay Suzuki Gixxer. Overall performance ito para sa akin, pero depende kasi sa mga gumagamit din eh. Pero sa akin lang din, 10/10 na to para sa akin ha. Ewan ko lang sa iba kung naghahanap ng power, speed. Kung sa speed, hindi siya ganun kabilis.
Ang na top speed ko lang dito, pero hindi pa sagad yung Selenador, mga nasa 110. Yan, yung top speed ko. Hindi pa sagad yun ah. Siguro may ano pa naman siya, kaya pa naman 115, ganyan. Sa akin naman kasi, kahit na hindi mabilis, basta pogi yung motor, makakarating ka rin naman sa pupunta mo kahit medyo di ka kabilisan. Medyo matagal nga lang. So yun nga, yun lang talaga yung papa-trigger sa ano sa Suzuki Gixxer, kung bakit siguro marami ring may ayaw dahil ngayon lagitik. Pero for me, normal naman yun, lalo sa may mga tensioner. Normal lang talaga na may lagitik. Kahit naman yung Sniper, Suzuki Rider, meron din naman yun. Kokos din naman talaga na lagitik yung tensioner. Pag nawala na sa timing, doon yun na lang ipagalaw. So yun lang yung masasabi ko dito kay Suzuki Gixxer. So para sa akin, sulit na rin yung motor na to. Looks, price, tsaka comfortable, yan lang yung number 1. Yung tatlo na yun, pag yun nabigay sa inyo, okay na. So yun lang guys, yun lang muna ang ating vlog ngayon. Ang masasabi natin dito kay Suzuki Gixxer 155. So yan, tingnan natin yung overlook ng ating motor. So yan siya, pakita nyo naman, napakaangas ng kanyang forma. So diba, paganda talaga, wala ka nang popormahan. Lagyan mo lang ng belly pan yan. Yan, belly pan nya. Yan. So pakaangas talaga guys. 155cc, style big bike ka na, kahit hindi parang expressway. So yun lang guys muna for today's video. Salamat.